Ngayon, kung gusto niyo mag-register ng account, syempre, mamimili kayo sa dalawa rito. I want to hire or I want to work. Syempre, dito kayo sa I want to work. Naghanap ka ng trabaho eh. Kasi itong I want to hire para yan sa mga bagong employer na gustong maghanap ng mga provider na gagawa ng project nila. So, dito tayo sa I want to work. Pwede nyo rin gamitin yung Facebook nyo sa pag-register. Okay. Okay. Dito naman, sa paggawa ng account, pwede kayong mamili ng basic account. Sa basic account, free siya. Wala kayong babayaran. May limit lang siya na hanggang 10 proposal lang ang pwede nyong i-submit. O 10 job lang ang pwede nyong applyan. Pagka business kasi, may bayad na yan na katulad ito, $20 ang bayad. Pagka basic, free lang. Kasi may advantage din tong business type na account eh. Hanggang 40 jobs ang pwede mo applyan. Then pwede ka pa magdagdag ng tinatawag nilang connect. O pwede ka pang hanggang ilan. Depende sa account type mo. Then, pwede kang magkaroon ng 5 na empleyado o yung user ng account mo. Kasi pwede yung gawing negosyo to eh. Sa dami ng job na pinopost, oras na makakuha ka ng mga job na yon, pwede mo ipasa sa mga mas marunong kaysa sa'yo. Kunyari, hindi ka marunong sa admin support, pwede mo ibigay sa kanila. Kung hindi ka naman marunong sa digital image editing, pwede mo ipasa sa iba. Yun ang advantage niya at saka mas malaki ang kinikita ng mga business type account. Pero in the meantime, mas gamitin nyo muna yung free para matesting nyo muna kung kaya nyo ba yung mga work na pinapagawa rito. Ayan. So, dito mo tayo sa free account. Register tayo. Okay. Sa username, yung gusto nyong username, depende sa inyo kung nickname nyo o yung pwede nyo ipangalan nyo na as your company. Ito yung magiging URL nyo rin o yung link nyo kung gusto nyo i-share yung profile nyo sa ibang tao. For example, yan, aaronhankins.elance.com. So, email ad. Yung email ad is Hankins, pero okay. Okay, contact information, syempre, lalagay niyo yung first name niyo. Kung wala kayong first name, hindi kayo pwedeng sumali. Syempre. Siguro naman may first name kayong lahat, di ba? yes. Oops, kulang na S. N. Anong address niyo sa inyo? Of Magi. Yes. Anong address niyo? Block 6, Block 12, Ligaya Park. Caloocan Street. Bali sa zip postal code, depende kung saan kayo nakatira ngayon. Kasi dito sa amin sa may Caloocan is 1400. Yan yung country nyo. Yan yung phone number. Kailangan i-set up nyo to sa Philippines. Philippines, where are you? Then, pwede nyo gamitin dito ang cellphone number po. Example, 0918 18 589 589 36 36 45
45. Okay. Bali, pag ang ginamit nyo is mobile number, just remove yung 0 sa unahan. Yan. Bali, magiging 918-5893-645. Pero kung landline naman, kailangan nyo i-add yung area code. For example, dito kayo sa Manila, ang phone number nyo is 4578989. Okay. Kailangan nyo idagdag yung area code sa lugar nyo. Kung nandito kayo sa Manila, lagyan nyo na lang ng 2. Yan ang area code dito sa yung area code dito sa Metro Manila. 02. Bali, yan ang magiging number nyo. So, dun tayo sa cellphone. Mas madali kasi. 9 18 589 36 45. Pero mas magandang gamitin kung landline kasi sa landline mas madali mag-verify ng phone number. Hindi katulad sa cellphone, minsan nagloloko, kailangan nyo pong mag-submit ng customer support. So, kailangan nag-decide na kayo kung anong category ang sasalihan nyo. For example, yung doon sa digital image editing, kailangan dito kayo sa design and multimedia. Pero kung business type account kayo, maraming pwede nyo piliin. So, for example, gusto natin doon sa transcribing, doon tayo sa admin support. Ayan, pakichekan lang to. Yung dalawang yan na tungkol sa terms and conditions. So, join ELANs. Yan, tagline. Yung tagline nyo, for example, parang we serve you the best. Or we got it all for you. Parang SM lang. We serve you the best na lang muna. For example lang to pwede nyo palitan to kung anong gusto nyo lagay. Tapos keywords. Keywords, ito yung mga pwede nyo para maging searchable yung mga account nyo. Kunyari, for example, gusto nung employer ng mga data entry typist, ito-type nila yon, then isa ka sa mga lalabas na result. So, lagay natin entry typist, transcriptionist, typing job, etc. Hanggang 5 na keywords na pwede nyo lagay. About me. Siyempre, magkukwento kayo tungkol sa sarili nyo, tungkol sa experience nyo dati. For example lang, I'm hard working and very trusted. Yan. Bale, kayong bahala kung anong gusto nyo ilagay. Pag-isipan nyo na lang. Pwede nyo rin tignan yung ibang account para magkaroon kayo ng idea. Service description, I can do data entry, transcriptionist, I'm a fast typer. Depende sa inyo kung anong gusto nyo ilagay. So, lagay lang muna natin, transcribing. Sample lang naman to para matutunan nyo lang kung paano itong gawin. Pwede nyo maraming ilagay dyan hanggang 7,988 na characters naman yan Save your profile. Okay, ito na yung account mo. Bali, pagkatapos mong gumawa ng account, kailangan mong ipas yung ELANS admission test. Then yung must verify your phone number to submit proposal. Okay, let's go to